Hello guys! Welcome sa channel ko, Minimum Wager! So, balik tayo. Gusto ko lang mag-comment dito. Tignan natin ano ba masasabi ng ating mahiwagang bolang kristal o ating mahiwagang AI dito sa halatang gumagamit ng ChatGPT or kung anumang AI sa interview yung candidate. So, nilaro ko. Interviewer to. So, hindi ko alam kung HR ba to. HR, ikaw ba to? Manager siya ng, ng department siguro. Kasi interviewer siya, hindi natin alam kung HR ba to o ano. Pero tignan natin, ano bang masasabi? O ano ba ang criticism ng isang AI dito? At ipapabasa natin. Okay, makinig tayo sa ating AI. Assumptions and public shaming problem. The interviewer. Teka lang. Bago natin i-assume, ipabasa muna natin tong buong storya kay AI din. Please react to this. Ito na pending kwento ko. May na interview a kang candidate na sobrang AI coded sumagot, as in. Halatang naka voice to chat GPT siya habang ini interview ko. First 1 to 2 behavioral questions ko, pinalit NYA. At inulat din NYA. I let her, echo self, slide. Baka kinakabahan lang. Pero hanggang sa IKA 4 or 5 na tanong ko, nagicho pa rin siya ang tanong tapos may 1 to 2 seconds pause na quick side glance sa isang parting screen or baka sa phone NYA basta ang alam mong may binabasa. At teka lang guys, nahirapan yung AI. Managalog. So first 1 to 2 behavioral questions. So pinaulit niya at inulit din niya. I let her echo, self, slide. Baka kinakabahan lang pero hanggang sa ika-4 or 6 na tanong ko, nag-e-echo pa rin siya ng tanong tapos may 1 to 2 seconds pause na quick side glance sa isang part ng screen or baka sa phone niya. Basta yung alam mong may binabasa. And then she answers with polished words. Walang specific details or personal nuance. And the final giveaway, the weird camera angle, the whole time, as in, leeg, ulo, hanggang ulap, ang view. The weird camera angle. Di ko alam yung as in leeg, ulo, hanggang ulap, ang view. Ano ibig niyo sabihin? Ulap. So, multiple screen. Pero, AI. So, itong ini-interview, may multiple screen na siya. Inassume niya na agad na meron sa ulap. Ibig sabihin, meron sa taas. Katulad ko, meron akong monitor sa taas. Meron din ako sa left. At meron pa akong sa taas na mas mataas. Diyan. Eh, nakikita niyo yung angle ko. Ganyan ba tumingin, HR? So, naisip ko maglaro. Si HR na ata to, si interviewer. Kasi sa office namin, we're always reminded na during meetings, dapat visible ang hands. Kasi hirap ang AI mag-produce ng real-time hand gestures. So, ngayon ko lang to narinig, itong may hands nakita sa screen. Ewan ko lang pero ako ay
nagtrabaho na sa in-house. Yung in-house ay isang company, remote, parang call center pero direct kang naka-apply sa abroad. So ako ay sa California, LLC company, nagtrabaho. At ganun, wala namang hands up kami at IT company din kami. Hindi naman ako pina-hands up. At syempre may mga local sa akin na nag-interview bago ako pinasa sa mga boss. At yung boss hindi na English ang alam. Hindi sila nagtatagalog. Pero hindi na English ang alam. So kaya hindi judgmental yung mga kausap ko na Amerikano. At mas judgmental pa nga yung mga Pilipino na interview ko. Pero okay lang naman kasi pumasa naman ako sa HR namin saka sa interviewer kong nauna. So balik tayo dito. Medyo hirap kasi si chat natin. Si AI. Puro hanggang sa IKA 4 or 5 na tanong ko, nagicho pa rin siya ang tanong tapos may 1 to 2 seconds pause na quick side glance sa isang parting screen or baka sa phone nya basta ang alam mong may binabasa. Ayun, medyo tapos na tayo dyan, pero tuloy natin. Puro hanggang sa IKA 4 or 5 na tanong ko, nagicho pa rin siya ang tanong tapos may 1 to 2 seconds pause na quick side glance sa isang parting screen or baka sa phone nya basta ang alam mong may binabasa. And then she answers, with polished words, walang specific details or personal nuance. And the final giveaway? The weird camera angle the whole time, as in League, Yulo and Hongkong ULAP ang view. So nasip ko maglaro. Kasi sa office namin, we're always reminded na during meetings, dapat visible ang hands kasi hirap ang AI mag-producing real-time hand gestures that will match tone and thought. And if ChatGPT gamut nya, she still needs to click the mic icon and click enter. So I wanted to see both hands para walang ma click. I casually said, you know what, I want to make this interview fun. Let's do a put a finger down game if you've used these values or tools in real life. Show me your 10 fingers. Nanlaki mata ni 8th girl. Tinaz niya both hands, so now kita ko na, kanang kame, yulo, at kaliwang kame. Sabi ko, maybe adjust your cam angle so I can see better. Napilitan sayang I adjust. Adayan na. Biglang nag iba energy. She started stuttering. Young train of thought, vocabulary and delivery is sobrang iba na. Nautal siya pero mas may sense na, may layman na. At hindi na niya pinalit ulit. As in hindi na siya nagicho ing mga questions. But in all fairness hindi naman ito perfect method to debunk if nag-AI ang candidate pero for now, I'm calling it, the put a finger down AI detection technique, and second of all, there's nothing wrong with using AI. It's a matter of how and when you'll use it. Wag niyo naman laruan ang interviews lalo na if may experience naman kayo sa position na inaplian niyo. Learn to trust your expertise in yourself. Kidams mas nagang carry pa ang convo ng di na nagante ang script KI. Ayun, so hindi ko alam anong sinasabi niya nag-e-echo, si ate daw. Ate girl ang tawag niya sa interviewee niya. Ate girl. Hindi ko alam kung itong echo method ay yung sandwich method. So, hindi ko alam kung ito yung sa sandwich method. Yung uulitin mo yung tanong. Inuulit talaga yun. Technique talaga yun sa interview. At hindi lang yun sa interview. Pag nag-call center ka, may ganong training na inuulit mo na para kang parot. Ibig sabihin nun, ina-affirm mo, ine-echo mo yung mga sinabi niya na naintindihan mo. So, yun nga, hindi ko alam kung sandwich method ba yung sinasabi nitong HR interviewer na to? O HR ba to? O interviewer na to? At baka nagsa-sandwich method tong ini-interview. At hindi ko alam kung yun nga ang tinutukoy nito ni
ni AI daw na interviewer. So, kasi nga doon ko to natutunan nung nag-training na ako. At may technique para pumasa ka sa call center. Hindi naman call center to, IT company ata to. So, hindi ko alam kung bakit pinoproblema niya yung English o yung grammar nung ini-interview niya. Kung tech company to, may binabasa o ano. Kung call center man to, madali lang yung makuha sa training, nakuha sa training. Yun nga, dun ko nga natutunan yung sandwich method na kailangan mong ulitin yung sinabi niya para dadagdagan mo na lang. Para convincing ka. Mukhang hindi alam to ni interviewer kung bakit niya ginagawa yun, yung pag-e-echo. Baka may training to, mas may training pa siguro tong ini-interview niya, pero kabado lang. Kasi guys, kabado talaga, marami talagang kabado at ako ay nanginginig nung ako in-interview, sobrang lamig pa. On-site ako in-interview. Ang daming beses ko in-interview. 4 na beses akong in-interview, initial, sa call center. Pero yung una kong company, local lang naman yung una ko. So, madali lang yung ipasa yung interview. As in, yung mga nag-i-interview sa amin, mga ano pa yung OJT, mga HR. So, lalamunin mo lang talaga yung mga estudyante. Kasi mas may alam ka sa kanila. At yun, mas may experience ka sa estudyante na, yun nga, lumaking chat GPT rin yung mga yun. Mga estudyanteng yun. At kung magtataka ka, lahat sila ay may Latin honors. Magtataka ka, ba't lahat kayo may Latin honors? Lahat kayo nandito nag-OJT, puro kayo Latin honors. So, ganun. Pero, yun nga, mas may edge ka sa kanila, magtataka ka sa kanila. Kasi nga, estudyante sila. Pero ito, alamin natin kung ano yung comment ng ating magaling na AI. Magaling nating bolang kristal. At ito, hindi na siya mabubulol. Baka sumakit yung tenga nyo kanina eh. Sa mga pinagsasabi nitong AI, bulol na bulol sa sinulat nito ni Fantita, The Fantita. Hindi ko alam kung siya yung interviewer. Pero, yun. Pabasa natin sa bolang kristal natin. At kung ano masasabi niya dito sa anong reaksyon ng AI dito sa ating interviewer. Ayan, ayaw pa niya magbasa guys, pagod pa siya. https://www.facebook.com Ayan, ano sinasabi mo? Ayan, nahirapan siya magbasa guys. One assumptions and public shaming problem. The interviewer publicly mocked the candidate's behavior via social media/post without concrete proof of AI use. Risk: the candidate might have had social anxiety, a learning disability, or tech issues, example hearing delay. Quote: that rubs wrong.
Halatang Naka voice to chat Xiya rightward arrow assumption presented as fact. 2 Gotcha game equals unprofessional problem, the put a finger down trap felt less like an assessment and more like a power trip. Risk, humiliating candidates damages your company's reputation. Hypocrisy alert, Wagnyo Leruanang interviews rightward arrow but the interviewer played games too. 3 Ignoring root causes problem, no empathy for why someone might rely on AI, non-native English speaker polishing answers. Neurodivergent, example autism, scripting responses. Lack of interview training. Missed opportunity, could have been a teaching moment, example let's discuss your real experiences. 4 Overconfident AI detection problem, boasting about the AI detection technique as foolproof is misleading. Reality, even experts struggle to spot AI-generated content 100%. Irony, the interviewer's own bias skewed their judgment, confirmation bias. 5 Hyperfocus on performance, not skills problem, prioritized perfect delivery over actual qualifications. Moss may sense NA after stuttering implies fluency competence. Workplace impact, might hire charismatic liars over skilled but nervous candidates. How this could have been handled better, private feedback, address concerns post-interview, I noticed pauses were you nervous or using tools. Structured questions, ask for specific examples, AI struggles with details. Ethical AI policy, clarify if tools are allowed, example you can prep with AI, but we value original answers. Bottom line, the story reveals more about the interviewer's biases than the candidate's flaws. While AI misuse is valid to critique, the approach veered into unprofessional schadenfreude. Food for thought, if the candidate used AI to land the job but could do the job, does it matter? Agree or disagree? Terra, debate. Backhand index pointing down hashtag HR ethics hashtag A in hiring. Tama guys, kung kaya niya yung trabaho kahit mag-AI siya. Tapos halimbawa call center lang pala yung ina-applyan niya. Tapos sabi mo gumagamit ng AI sa interview ko. Magsasagot na naman siya ng thank you for calling. Diba? Ay nako, ano bang problema mo? Bakit ba nagsasayang ka ng oras? Wala ka na ba ibang i-interviewin? Diba? Ubusin mo yung tanong mo. Sana inubusin na yung tanong niya. O kaya kung bad trip siya, di tinapos niya na kinat niya. Kinat niya na, hindi niya na pagtitripan pa kasi ganun daw sa kanila, natataas-taas yung kamay pagka may meeting. Oh no! Naranasan ko din yung pinapasayaw sa kumpanya eh. Sumasayaw kami, meron kaming Zumba. Na, instead na nagtatrabaho kami, ginagamit namin yung utak namin, nagzuzumba kami para daw sa health namin. Pati yung trabador namin sa warehouse, pinagzuzumba nila. Pawis na nga sila pag zuzumbahin mo pa yung mga yun. Minsan talaga, hindi ko talaga alam anong pinaggagawa ng mga kumpanya eh. Yung zumba namin, 30 minutes. Tapos meron pa kaming talk na mga kung ano nagtotalk na, alam mo yung wala pa nararating. Kukunin yung mga speaker. Mga kasama lang din namin sa opisina na wala mo na siyang nararating talaga. Minsan, hindi pa graduate. Estudyante pa lang, OJT. Ayun, gagawin nilang speaker. At ayun nga, hinahire nila yung mga ang dami sinasabi. Pero pag na-hire, wala naman pa talagang alam. Ayun, kung gugulihin ka lang, kakalibitin ka lagi, uy, paano to? Paano mag-save ng PDF? Mga ganong bagay. Tatanong sa'yo, ng mga may ingay na hinire, na mga mahal nila may ingay na jolly, na unskilled. May tawag sa mga ganun eh. Sa mga hired na ganito. Nakalimutan ko yung term sa kanila. Yung kahit na hindi sila talaga
competent, pero hinire sila dahil sa, yun nga, sa pagiging nilang jolly. Teka, i-google natin. Nakalimutan ko yung term nila dyan, personality hard ba? Parang ganun. So, nandun sila para i-boost kayo sa pagiging maingay nila. Ganun. Lalo na sa call center, uso yan mga ganyan eh, mga parang personality hard. Hindi ko maalala yung term, pero tinuro sa amin yan yung isang interviewer eh, na nag-hire nga sila ng mga ganun. Parang iba-balance yung team kasi yung iba tahimik pero alam mo yun, yung mamaw pala, mamaw inside. Sobrang tahimik, kailangan nila yung mga ganun. At syempre, tuturuan naman sila ng mga yun, ng mga may maalam at magiging team, di ba? Pero kasi hindi natin alam yung background nito, bakit anti-AI siya eh, baka mamaya office staff lang. Tapos AI pa siya, na anti-AI siya. Halatang AI. Ganun siya. O yun mga tinatanong niyo ba, yung facts ba? O about sa company? Meron kasi naranasan ko sa BPO yung ano eh, interview. Yung no experience ka pero tatanungin ka ng interviewer, what is BPO? What is excellent service? Nakalimutan ko na, excellent ba talaga yun? What is good service? Mga ganon. Tapos ikaw, bubulayan mo naman sila kasi when you go beyond with your yung bubulahin mo silang ganun, which is yun yung mga inaaral mo, kinakabisado mo, pinagpa-practice mo interview, tapos sasabihin lang sa'yo na nag-AI ka, pero nag-practice ka ng, kasi basic naman yan yung mga ganyang tanong, pwede ka mag-training nga kung paano pumasa. Yun. Kasi minsan nga, mahirap pumasa dahil kinakabahan. Yan, ako rin naman ng kinakabahan talaga ako, nanginginig talaga ako, nagtitwitch yung muscles ko. Nagtitwitch yung muscles ko habang ini-interview ako sa first two call center ko. Yung una kasing minimum wager pa ako, hindi ako kinabahan dun eh. Pero yung mga call center na in-applyan ko, kasi parang ginawa ko, ganun din, katulad ng iba, nagpa-interview para ma-experience yung interview, matanggal yung takot. So, alam mo na yung mga tatanong sa'yo, kahit na no experience ka, tatanungin ka ng what is BPO nga, ganun. What is empathy? Hindi mo pa alam yung mga ganun eh. Tapos tatanungin ka ng ganun, nakalagay naman sa resume mo na no experience ka sa BPO. Pero tatanungin ka pa rin nila. So ayun, alam na natin yung points ng isa nating AI na ang lumalabas nandito yung prejudice niya, yung sa AI, sa gumagamit ng AI sa interview. Tapos yun nga, bakit kailangan mo pang gawing game? Diba? Alam mo na, hirap na. Yung iba kasi tinatapos na eh. Yung didirect na sasabihin na, I'm sorry, you did not pass, you did not qualify. You need to improve your skills. Or you have problems with this word, this letter. Yung iba ganun sa call center eh. Pero minsan nonsense naman talaga yung sinasabi nila na may problema daw sa kung ano-anong letter. Yung pala hindi nila afford yung rate o yung previous job mo na mataas na pala yung sweldo mo, tas doon sasabihin nila kung ano-ano, may problema ka sa ganitong
pronunciation sa ganito. Pero yung, ina-apply mo pala, order taking lang, hindi naman mga graduate yung mga kausap mo. Kasi order taking lang pala, yung pagkain, food order. Maramihan calls, yung bula-bibig. Tapos sasabihin ka ng hindi malinaw, tapos yung mga kausap mo, nasa Amerika na, pero hindi rin naman ganun galing mag-English. Yung iba nga, hindi pa marunong mag-English, mag-hire pa sila ng bilingual. Okay, ita-transfer mo. So, pakinggan naman natin yung isa nating bolang kristal, kung ano masasabi niya. Kung pag-uusapan natin yung possible downsides ng post mo kung ilalabas mo sa public, lalo na sa FB o LinkedIn, may ilang bagay na pwedeng maging issue. 1. Maaring ma-misinterpret bilang panglalait sa candidate. Kahit hindi mo binanggit ang pangalan, yung detalyadong paglalarawan, voice to AI, camera angle gestures, ay pwedeng maramdaman ng iba na shaming o pinagtatawanan ng tao. HR recruiter communities value professionalism. Baka may magtanong kung ethical ba na i-share ang interview behaviors publicly. 2. Sensitive topic sa AI ethics. Ang tone ay pwedeng mabasa na anti-AI kahit sinabi mong hindi ka against sa paggamit nito. May mga pro-AI advocates na pwedeng mag-react na dapat inclusive ang hiring process sa tools na makakatulong sa candidates, lalo na kung PWD or ESL speaker. 3. Risk sa image ng employer. Kahit personal account mo ito i-post, pwedeng isipin ng readers na policy ng kumpanya mo ang AI trap sa interviews. May chance na makaapekto ito sa employer brand kung makikita ng future candidates na parang pinaglalaruan ang interview. 4. Tone ng kwento ay medyo pang-entertainment kaysa professional. Nakakatawa sa mga kaibigan at kapwa recruiters, pero sa mas malawak na audience, lalo na sa LinkedIn, baka maging tingin ay sensationalized o masyadong casual para sa recruitment topic. Possible legal HR confidentiality concerns. Even without name, masyadong specific ang scenario, behavioral style, gestures, mannerisms. May risk na ma-identify kung maliit lang ang applicant pool sa industry, position na iyon. Kung gusto mo pa rin i-post, pwede nating gawing less personal, more general lesson. Gamitin yung story bilang composite, halo ng experiences, hindi isa lang. Focus sa technique at lesson. Bawasan ang sobrang detalyadong description ng candidate. Emphasize na fun and respectful ang approach, hindi panghuli ng cheater. Gusto mo bang i-rewrite ko ito para mas professional at shareable sa social media, pero retain yung humor at lesson? So, ayun, dapat gumamit ng AI para, yun, maging mas professional din to. Dapat natuto siya gumamit ng AI. Ang moral na lesson, yun, marunong din dapat gumamit ng AI ang recruiter. Yung joke lang. So, kasi, yun nga, gumamit ng AI sa interview. Naranasan ko na din kasi sa online interview na yun, yung interviewer ko pa nagsabi na you can use Google. Google ko daw. Yung tinatanong niya. At yung mga boss din namin na nasa abroad, Google mo na lang. Ganun sila pag may tanong, i-Google mo muna. O ano. Yung para din yung mga TL natin na ayaw tumulong sa atin. O ayaw sumagot sa atin pagka sabihin ka na ng check your resources. Ganun. So, ayun. Ano masasabi ko dito? Ba't naman ganun? Anong company ba to? Anong klase bang ina-applyan niya? Bawal siya gumamit ng AI. At yung iba pang hiring, dapat may knowledge ka na sa AI.
So guys, may tanong lang ako dito. Kasi sabi dito nga, at kung saan daw nakatingin, 'di ba? Kung saan nakatingin si interviewer. May tinitignan kung saan. Pero ang tanong ko ay nagpakita ba ng mukha itong si interviewer sa interviewee? Kasi sa lahat ng virtual interview ko, never nagpakita itong mga Pilipinong HR o yung mga manager na nag-i-interview. Yun lang, sa totoo lang, never ko pa na-experience na magpakita itong mga to. Yung mga boss nagpapakita, nadaan ka sa language assessment, depende kasi sa trabahong applyan mo. Pero minsan kailangan mo kasing gamitin yung language pa rin. So dadaan ka sa language assessment, tapos pag pumasa ka sa language, tapon ka na sa HR, tapon ka na sa boss dito sa local. So nakatatlo ka na boss, na interview. Tapos tapon ka na doon sa abroad sa pang-apat. Tapos itong mga local, hindi nagpakita sa'yo. Pero nung pinapakilala ka na nila doon sa boss, ayun, nagpakita na sila. Ang galing, di ba? Di ba in-interview ka nila, ikaw nanguhula ka. Kasi wala ka nakikita. Naka-off cam sila. Ikaw, kausap mo, wala, kawalan. Tapos yung boss, nagpapakita. Itong mga kapwa mo Pilipino, ayaw magpakita sa'yo. Ganon. So, i-comment nyo nga kung ilan na yung kumpanya nyo na ganito, nagpakita yung mga Pilipino, yung HR, yung manager, o yung teammate mo na, yun, nagtanong sa'yo ng mga kung ano-ano lang. Kasi dito may behavioral questions pa, yung behavioral questions. HR questions. Kung how do you handle stress, mga ganun. So, hindi ko alam kung kasama dito sa behavioral yung out of the box question, Miss Universe question. Yan, pag tinanong kayo ng out of the box, bigyan nyo din ng weird na sagot. Ayun. Pero yun, legit na tanong ko sa inyo, kung meron namang nagpakita sa inyo na local, kasi nagpapakita nga lang sila, halimbawa, di ba marami kayo sa umpisa, bago mag-start, yan, kunyari 9 AM daw mag-start kayo, magpapakita sila. Minsan hindi na nagpapakita din talaga Magsasalita lang sila na we will start, yan, isa-isa kayong tatawagin, isa-isa kayong i-join sa individual interview nyo, minsan panel, pero madalas individual, isa-isa kayong i-interview. Wala naman nagpakita sa lahat ng i-applyan kong virtual interview. So, sa ngayon, lahat ng virtual interview ko, napasa ko. Pero yung isa ko ay hinold ako ng flea-noting ako. Kasi ako yung pinakahuling in-interview sa batch na yun. As in, umaga kami nag-start, hapon na. Parang mga 10 PM na nandun pa rin ako. Ako yung huli, second to the last. So, na-floating ako doon. Tapos nung binalikan nila ako, ay hindi na ako interesado kasi may trabaho na ako sa iba. Tapos yung skill na ina-applyan ko sa kanila, parang mas marami na akong skills na nun. Kaya yung sweldo ko, hindi lang para sa skills na yun, para sa mas mataas pa na skills na.
para balikan ko sila sa mas mababang sweldo. So, hindi ko na sila kinausap, hindi na ako nagre-reply sa kanila nung binalikan nila ako. Kasi masyado na matagal. As in, 6 months na ata bago nila ako binalikan para sa position na yun. Malayo na nga ng sweldo ko. Mataas na yung sweldo ko. Noong time na yun. Hindi pa siya 100 digits, pero yun. Papunta na tayo doon. Galing minimum wage. Sa maiksing panahon, wala pang 3 years na pataas natin yung sweldo natin galing sa minimum wage. Yun lang. At ang masasabi ko, ang pinakamahirap kong experience talaga yung wala pa akong experience hanggang sa may experience na hindi mo na kailangan makipag-ano sa kanila. Hindi ka na nila pagtitripan. Ganon. Kasi pagtitripan ka lang talaga. O kaya parang may hinihit lang sila na quota na may interview sila. Pero wala talaga. O kaya wala naman talagang hiring na. Puno na. Kaya 10 lang yung slot. Kaya isa lang. Dami-dami nila interviewin. So, ganon. Ano pa ba masasabi ko dito? Yung kasing hirap kausap yung hindi mo nakikita tapos sasabihin na nag-AI ka. Ako kasi later na ako natuto mag-AI. Late na. Hindi ko siya natutunang gamitin ng umpisa. So later na. Kaya lang hindi na ako tumadaan sa matinding process ng interview. Dahil nga sa yung ina-applyan ko lang naman kasi yung gusto ko at qualified na ako. Parang hinahanda ko yung sarili ko. Nag-enroll pa nga ako eh. Nag-aaral ako. At kaya pagka nandun na ako, konting interview na lang yung tatanungin. Parang verify na lang nila yung experience. Ibabangga na lang nila yung resume mo sa hinahanap nila. So, ayun. Ganun lang. Pero, saka ko nakikwento siguro yung ibang kwento ko ng HR. Ang dami kong experience din sa HR talaga na. Ayun, mababaliw kayo. So, gusto ko pala idagdag, isa sa mga trap ng mga interviewer o HR ay yung sinasabi nilang yung drop honorifics. Tanggalin daw yung mga honorifics katulad ng sir, ma'am. Sabihin ng interviewer na yun, huwag mo siyang tawaging sir. Tawagin mo ako sa pangalan ko. May mga ganong style nila kunwari. So, naranasan ko yung sa panel. Pinapanel interview niya kami. Tapos, pinapaalis niya, pinapalabas niya yung mga nagkakamaling tawagin siya ng sir. Minamarkahan niya sa meron siyang papel, minamarkahan niya kada sir. Tapos nga, papalabasin, tapos may papasok na naman. Ganun yung style. Panel interview ang ginawa. Palakasan ang ginawa. Matira matibay. So, drop daw yung mga honorifics na ganon. Pero, pagdating mo sa training, hindi naman talaga idadrop yun. So, parang nandun pa rin siya sa part ng script. Minsan, nandun pa rin siya sa script. Depende.
Pero sa mga napasukan ko, nasa script pa rin siya. Pero yun isa sa trap nila, yung kunyari, pa-drop pa sila ng sir, wag daw silang tawagin na sir. So, ayun. Dagdag ko lang yun. So, minsan sa kanila pala nagiging issue na, lalo na kapag wala ka pa talagang experience. So, ayun, yun isa sa mga problema dito. Yung masyado silang sensitive sa mga hindi dapat. Ayun, hindi dapat yun yung mga basehan nila. Kasi, hindi naman sila yung masusunod, yun talagang dapat. Ang masunod, yun na sa taas, yung huling mag-i-interview. Pero minsan nga, kinakatay ka na nila, hindi ka na abot sa final interview. Dahil, tanggal ka na sa kanila. So, yun lang ang isang saklap dito. Lalo na kung sa mga field na hindi talaga nila alam yung mga tanong nila, yung talaga may script lang sila din na fina-follow. Wala sila talagang alam. Sa field na yan. Katulad na yan, HR, mag-i-interview ng kapitan na seaman. Isipin mo na lang. O, diba? O, yung HR, interview niya yung kapitan ng eroplano. O, yung HR, interview niya yung surgeon. So, isipin nyo na lang, guys. Ayun lang. Bye.